Lagot na, Kevin to Dallas ang huling blockbuster trade ngayon sa deadline. May mutual interest sa pagitan ng Mavericks at KD. Grabe ang emosyon sa locker room kay Wiggins, kaya halos lahat hindi naglaro. Lugi ang Warriors kay Wiggins para kay Butler. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng basketball shoes, New Precision 6, mabibili lang sa halagang 2,100. I-click lang ang link sa comment section. Nagulat ang buong mundo ng NBA noong linggo nang gumawa ng isang blockbuster deal ang Dallas Mavericks kasama ang Los Angeles Lakers. Sa trade na ito, ipinadala ng Mavericks si Luka Doncic sa Los Angeles kapalit ni Anthony Davis. Habang ang trade na ito ay maituturing na isa sa pinaka-nakakagulat sa kasaysayan ng liga, maaaring hindi pa nagtapos ang Dallas sa paggawa ng malalaking hakbang. Ayon kina Sam Amick, David Aldridge at Anthony Slater ng The Athletic, target ngayon ng Mavericks na idagdag si Phoenix Suns superstar Kevin Durant upang makasama sina Kyrie Irving at Anthony Davis. May pangarap ang Dallas Mavericks matapos ang kanilang Luka Doncic for Anthony Davis swap na gumulat sa buong liga na idagdag si Durant sa kanilang grupo na pinangungunahan nina Davis at Kyrie Irving ayon sa ulat ng The Athletic. Isa si Durant sa mga matunog na pangalan sa trade rumors bago ang Pebrero trade deadline. Ngayon, ayon kay Brandon Scoop B. Robinson, ginawa ng Phoenix Suns management ang kanilang nararapat na pagsasaliksik sa pamamagitan ng pakikinig sa mga offer mula sa ibang koponan sa isang trade, kabilang ang Warriors, Rockets, Mavs at Wizards, ayon sa isang source mula sa Suns. Para naman sa Dallas, gusto talaga ni Kyrie Irving at Kevin Durant na muling maging magkasama sa isang team. Kahit na sa mga huling buwan ng pagsasama ni Kevin Durant at Kyrie Irving bilang mag-teammate sa Brooklyn Nets noong December 2022, sinabi sa akin na napag-uusapan na nila ang posibilidad ng pagiging magkakampi muli sa ibang koponan. Ang Phoenix Suns ang kanilang pangunahing destinasyon. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan kung matutuloy ang Durant to Dallas Mavericks? Sa ibang balita naman, ang drama ni Jimmy Butler sa Miami Heat ay nagtapos nitong Huwebes ng araw nang matrade siya sa Golden State Warriors bilang bahagi ng isang multi-team mega deal. Ayon sa mga source ng ESPN, naisara ng Warriors ang deal para kay Butler matapos magwakas ang negosasyon para makuha ang Phoenix Suns star na si Kevin Durant. Ang Warriors, Heat at Suns ay halos makabuo ng isang kasunduan sa trade na sana'y nagdala kay Butler sa Phoenix at nagbalik kay Durant sa Golden State, kung saan siya nanalo ng mga kampyonato noong 2017 and 2018. Bilang bahagi ng kasunduan, tatanggihan ni Butler ang kanyang para sa susunod na season at plano niyang pipirma ng bagong 2 taong $111 million contract na tatagal hanggang 2026 to 27 season. Ayon sa mga source, ipapadala ng Warriors sina Andrew Wiggins at Kyle Anderson, pati na rin ang isang top 10 protected 2025 first round pick to Heat. Bukod pa rito, si Dennis Schroeder na nakuha ng Warriors noong Disyembre ay ipapadala sa Jazz. Ang Utah naman ay magpapadala kay PJ Tucker na naglaro sa Heat noong 2021 to 22 season, pabalik sa Miami. Si Lindy Waters ay magmumula sa Golden State patungong Detroit Pistons at si Josh Richardson naman ay lilipat mula Miami patungong Detroit. May ilang pang detalye sa kasunduan na inaayos pa ng mga koponan nitong Huwebes ng araw. Ang trade ay napagkasunduan habang ang Heat ay naglalaro kontra Sixers sa Philadelphia at ang Pistons naman ay nagho-host sa Cleveland Cavaliers. Tinawag ni Warriors coach Steve Kerr ang isang team meeting upang ipaalam sa mga manlalaro bago ang kanilang laban kontra Jazz sa Utah. Matagal nang naghahanap ang Warriors ng isa pang star bago ang trade deadline at ngayon ay mayroon na silang 6 na beses na all-star sa katauhan ni Butler upang ipareha kay Stephen Curry at Draymond Green. Habang si Wiggins ay pangalawang pinakamataas na scorer ng koponan na may 17.6 points per game at isa sa kanilang pinakamahusay na depensibong manlalaro, inaasahang magiging upgrade si Butler. Matinding nangangailangan ang Warriors ng isang maaasahang pangalawang scorer upang maibsan ang bigat na dala ni Curry, lalo na sa clutch moments. Sa nakaraang 4 na season bago ito, nag-average si Butler ng 20 puntos o higit pa. Siya at si Green ay inaasahang bubuo ng isang matatag na depensibong duo para kay Kerr. Si Wiggins ay dumaan sa kanyang pre-game warm-up bago ang laban kontra Jazz. Ngunit pagbalik niya sa locker room, sinalubong siya at binati ng isang assistant coach, isang security guard ng Warriors at ni Curry. Nang bumalik siya sa kanyang locker stall, lumapit ang ilang manlalaro upang kamayan siya. Makalipas ang ilang minuto, isinara ng Warriors ang kanilang locker room sa media para bigyang daan si Kerr na makausap ang koponan. Maging si Curry na nasa court at nagwa-warm up ay tinawag pabalik sa locker room para sa closed door meeting.
Mga 15 minuto ang lumipas, lumabas si Kerr mula sa locker room na nakayuko ang ulo at bumalik si Curry sa court upang ipagpatuloy ang kanyang warm-up. Ilang linggo na ang nakalipas, sinabi ni Kerr at Curry na ayaw nilang makita ang Warriors na gumawa ng desperado na trade na maaaring makasira sa kinabukasan ng koponan kapalit ng panalo sa kasalukuyang season. Muling binigyang diin ni Kerr ang pananaw na ito halos kalahating oras bago niya kausapin ang koponan sa closed-door meeting. Pareho pa rin ang pakiramdam ko, huwag gumawa ng anumang bagay na mabaliw, sabi ni Kerr. Hindi kami nasa ganoong posisyon. Mahalaga para sa bawat organisasyon na maunawaan kung nasaan sila at anong mga posibilidad ang mayroon. Kami nina Draymond, Steph at Mike Dunleavy Jr. ay nag-usap tungkol dito ng pribado. May pananagutan kami sa organisasyon na gawin ang tamang bagay at hindi magmakaawa para sa isang baliw na trade na maaaring maglagay sa susunod na 10 taon sa alanganin. Sa kabila nito, pinanatili ng Warriors ang kanilang mga batang prospects tulad nina Jonathan Kuminga at Brandon Podziemski, dalawang manlalaro na ayaw nilang ipamigay noong nakaraang summer nang tinitingnan nila ang mga deal para kina Lauri Markkanen at Paul George. Gayunpaman, nawala ng Golden State ng ilang depth na itinampok ni Kerr sa buong season, ngunit pumasok sila sa laban kontra Utah bilang ika-10 pwesto sa Western Conference. Samantala, tinapos ng blockbuster deal na ito ang matagal nang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Butler at ng Heat. 3 beses siyang sinuspinde ng Miami ngayong season, 2 beses para sa conduct detrimental to the team at 1 beses matapos hindi sumipot sa team flight. Ang kanyang pinakahuling suspension ay nagsimula noong Enero 27 matapos niyang lisanin ang shoot-around nang malaman niyang magsisimula siya sa bench sa susunod na laro ng Miami. Inanunsyo ng Heat na ang indefinite suspension ay tatagal ng hindi bababa sa 5 laro na tumapat sa trade deadline nitong Biyernes. Hindi na naglaro si Butler mula noong Enero 21. Ang masalimuot na paghihiwalay na ito ay tila ipinahiwatig na noong off-season nang sabihin ni Team President Pat Riley na hindi nila balak bigyan si Butler ng extension ngayong season. May kasaysayan si Butler ng magulong pag-alis sa mga team matapos pilitin ang kanyang pag-alis sa parehong Chicago Bulls at Minnesota Timberwolves noon. Kinuwestiyon ng Heat ang dedikasyon ni Butler sa ilang pagkakataon ngayong season. Ang kanyang 17 points per game ay ang pinakamababa sa kanyang karir mula noong kanyang 3 taon sa liga. Noong una, tila perpektong tugma ang pagsasama ni Butler at ng Heat dahil ang kanyang matatag na personalidad ay akmang-akma sa Heat culture ng team. Sa loob ng 6 na season sa Miami, dinala niya ang Heat sa playoffs sa kanyang unang 5 taon na may 3 pagpasok sa Eastern Conference Finals at 2 NBA Finals appearances. 2 beses siyang naging All-Star at 3 beses na pasama sa All-NBA teams bilang miyembro ng Heat. At sa deal na ito, si Durant sana ang makukuha ng Warriors bilang ang kanilang priority target. Ayon kay John Gambadoro, isang 3-team deal sa pagitan ng Phoenix Suns, Golden State Warriors at Miami Heat ay muntik nang maisakatuparan kung hindi lamang tinanggihan ni Kevin Durant ang ideya ng pagbabalik sa Golden State. Batay sa mga ulat, matatanggap sana ng Phoenix si Jimmy Butler at iba pang assets habang handang sumugal ang Warriors upang makuha si Durant mula sa Suns. Mas maaga, iniulat ni Shams Charania ng ESPN na wala umanong interes si Durant na muling sumali sa Warriors. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan?